Inakusahan ni alias Bicoy na sangkot sa iligal na droga ang pamilya ni Pangulong Duterte at maging si Senator-elect Bongo. Pero kanina sa kanyang pahayag sa media, tila nagbago na naman ang kwento ni Bicoy. Sabi niya, sa halagang 500,000, ginamit umano siya. 500,000? Alias Bicoy? Seryoso? Anak na to, yan na nga ba sinasabi ko? Pag naririnig ko yung 500,000, parang may naaalala ako. Di ba? Parang deja vu, di ba? 500,000. Pagkatapos ng hearing, sinabi nitong si alias Rene na di umano, inabutan pa siya ng kalahating milyon. Wow! Etong si alias Bicoy, 500,000. Wow! Anak ng tokwa, may pattern. Kaya naman, Senator Risa, ayusin nyo ho yung yung mga sagot nyo dito sa mga aligasyon na to. Hindi nyo ho kami pwedeng idaan sa anong tawag dito sa screenshot. Hindi ho pwede yung screenshot. Labasan nyo ho kami ng ebidensya, resibo ng maayos. Hindi nyo madadaan sa gaya, may track record ho kayo Tuloy. Siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso sina Senador Antonio Trillanes, Risa Ontiveros at ilan pang Nakaladkad na naman ang pangalan mo dyan, madam. Paano ba yan? Kaya, di ba, hindi ho kasi bago sa pandinig ng tao. Yaang mga ganyang klaseng aligasyon kay Risa. Yan ang dahilan kung bakit mas pinaniniwalaan siya, mas pinaniniwalaan itong si alias Rene kumpara doon sa mga paliwanag nitong si Risa Hontiveros. Siguro nga yung mga yan yung kinaiinis ni Risa Hontiveros Naku, nayari na naman ako. Diba? Yan ang kinaiinis. Diyan ho siya inis na inis. Every time na merong lumalabas na ganyan, laging nakakaladkad ang kanyang pangalan. Hindi natin sinasabing totoo. Hindi naman natin sinasabing hindi totoo. Ang sinasabi natin dito, hanggat maaari, latagan niyo ho kami ng ebidensya na kung saan talaga namang madidiin kung nagsisinungaling itong mga individual na to. Itong si Bicoy, itong si alias Rene, itong si alias JB, marami, iba-ibang mga pangalan Lahat yun kinakaladkad ho ang pangalan nyo. Tayo naman dito, ika nga, hindi tayo bias, parehas tayo sa PH Update. Kaya natin gustong makita yung mga ebidensyang hawak pa niya. Kasi sabi ni Risa, madami akong ebidensya. Madami akong ebidensya. Ano to kung anong ebidensya? Puro screenshot, may ebidensya yun. Kahit ako kaya akong gumawa ng ebidensya kung ganun din lang naman pala ang alam mo yung ebidensya, kagaya dito kay Agent Morales. Nung pinasok siya sa bahay niya, ipinakita niya yung CCTV footage. Pati conversation nila, recorded. Ganon yung ebidensya. Di ba? Minutes ng meeting nyo. Ikaw witness ka. Ire-record ko to. Okay. Ikaw kusang loob na nagpunta sa opisina ko. Recorded yan. Okay. Hindi kita hinanap, hindi ka hinanap ng staff ko. Maliwanag. Recorded. Yan, protection natin dalawa. Yung mga tipong ganong mga ebidensya ang hinahanap po natin. Kung sakaling latagan tayo ng ganon ni Risa, sasabihin natin, alias Rene, sinungaling ka. Ayan ang ebidensya, may video record na ikaw ang pumasok sa opisina ni Risa. Ikaw ang naghanap kay Risa. Ikaw ang nanghingi ng tulong kay Risa. Hindi yung sinasabi mo na hinanap ka ni Risa, binayaran ka, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ipagtatanggol pa ho namin kayo, Senator Risa. Pero habang wala ho kayong napapakitang ganyan, iayaan natin ng sambayanan ng humusga. Di ko kayo husgahan. Di ko sasabihin na kesyo ganito, kesyo ganyan kayo. Hayaan natin ang mga manonood na magsabi kung sino mas pinaniniwalaan nila. Base diyan sa mga ebidensya at doon sa mga pinakalites na ebidensya na ilinalatag sa inyo. Heto na, lipat na ho tayo. Naku, ito si alias Totoy, ito Brad, ito kay Atong Ang. Sa tingin ko, ito lang masasabi ko dito. Kung di kayo nagkalabuan ni Gretchen, hindi mangyayari yan. Siguro naisip mo na rin yan. Kasi lately parang nakikita ko si Sunshine Cruz ata ang laging kasama ng mama na yan di ba? Ito, kung hindi kayo
nagkalabuan ni Gretchen, naku, sa tingin ko, good luck. Ito na ako mga kababayan. Ito mga kababayan, exclusive po ito sa, sa GMA News. Panoorin ho natin ang exclusive interview dito kay alias Totoy. Game. At narito ang aking ulat. Naku, yung ulat. Ito na. Game. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala nang hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, Nako, ang aktres gawin ka dyan. na si Gretchen Barreto na Yan ang sinasabi ko. Sa katagal-tagal na panahon, bakit ngayon lang yan, di ba? Pero kung sa tingin ko, hindi kayo nagkalabuan, hindi ka laging nakikita ni Gretchen na kasama si Shine Cruz, hindi... showbiz, intriga, hindi, dito muna tayo focus tayo. kilalang malapis kay Ang at 2 iba pa. Kung ano raw ang kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Yan. Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtutsupi. Si Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Nako, mabibigat ho mga haligasin sa inyo. Kung itong si Senator Risa nakapunta sa NBI, hindi ko alam kung saan kayo pupunta dyan. Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng... Dito wala tayong dito. Makulong niya si Atong Ang, maabsuelto si Atong. Wala tayong pakialam dyan. Ang dito, ang issue ho dito, yung mga mahal sa buhay na lang talaga noong mga mga nawalan ng mga minamahal na sabungero. Di siyempre may pamilya din naman yung mga yon. No, saka yung di ba yung missing sabungero ilan lang yan, mga ilang lang yan, ilang parang nasa lang yan mahigit 20, parang ganun Pero sa totoo daw mga nasa 100 yan. Marami daw yan. Di umano base doon sa mga nababasa-basa natin sa social media. PNP na inuutusan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Uy. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Wala kang tiwala kay Marbel. Marbel, wala siyang tiwala sa'yo. Hindi siya lumutang nung nung kapanahunan mo. Unfair. Anak na to ko. Hindi, approve yan. Approve yan, sir, kung talagang alam mo kung saan. Kaya pala itong si Torre, palong-palo siya. Sige, sisisid ako dyan. Kaya ko yan. Isa ako sa mga magiging lead diver dyan. Kausap na pala niya itong si alias Totoy. Ano ang papel mo dito sa missing sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager
Ikaw pala ikakasuhan bukas Ah. ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Ay, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng Nako. sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na Oh. huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Nako. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recantation ba yun na binigay mo sa akin kapalit ng pera. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito at ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungiro. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. Nako, yari ka dyan, madam. Nako, itong si Gretchen Barreto, paano ba yan? Pagka kumanta rin si Gretchen Barreto, kasama din siya kasi malamang sa malamang, state witness ka dyan. Protektado ka ng pamahalaan. Paano pagka sinusugan nitong si ano? Kasi ano kung di naman ikaw yung pinaka-kriminal. Hindi, pinaka-guilty kayo naman, oh. Basta hindi kayo yung most guilty, alam ko pwede kayong mag-apply dyan sa witness protection program o maging state witness kayo, di ba? O, naku, yari ka dito, akato. Pagka itong si Gretchen, sinabi niya, ano din ako, hindi naman, narinig-rinig ko lang yan. Hindi ko naman ganito, ganyan yan. Alam ko ang buong katotohanan. Ako, yari ka dyan, Brad. Yari ka dyan. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal ko. Makipagtulungan ka na lang. Ang Gretchen, makipagtulungan na. Pong Presidente, BBM, sir, Oh. sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan nyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Oh, narinig yun. Walang kasinungalingan at wala daw perang kapalit yung pagsasalita niya na yan. Oh, palakpakan ka namin dito kung gano'n. Oh. Naniniwala kayo. Doon kay alias Rene, naniniwala ako, walang perang kapalit dyan. Pero yung dinadaga mo na yan, sinusumbong mo na yan, eto ganito yan. Marami kasing, business yan. Bilyonaryo nga eh. Oh. Halimbawa, ito lang to halimbawa, yung pinauwi galing Timor-Leste. Marami ding business yon noong congressman pa siya. Diba? Marami siyang kalaban. Anong nangyari sa kanya? Dinispatcha siya. O ngayon, ito na naman. O, sugarol. Marami ding business yan. So ano kayang, ba't parang, ito kasi tayo dito eh. Kumbaga, tinitingnan natin yung pattern. Importante kasi yung pattern, especially dito sa administrasyon nitong bangag na to, di ba? Maraming business, una kasi paano lang yan, naku, missing sa bungero. Baka mahina ka rin bro eh, baka, di ba, di ka kasi agad mo. Ito mga kababayan, pakinggan natin ang paliwanag nitong si Charlie Atong Ang. Charlie pala, pangalan ito si Atong Ang. Brad, paano ba yan? Goodbye business ka na yan. Hindi, ganun lang yun eh. Parang kay Kong Tebes, di ba? May maraming business, di ba? Meron din ata siyang, basta marami siyang business, di ko na malaman, online shop, kung ano man yan. Syempre, yung mga kaibigan lang sa administrasyon, yung pwedeng gumawa niyan kasi yan maraming pera dyan eh. Di ikaw dapat kumita dyan. Tumba lahat ng business ni Atong. Merong papasok sa eksena. Game, Atong,
Pasok sa eksena. Dito, kaya ako nandito. Hindi, ano lang yun ha. Kumbaga, hindi talaga ang maganda yung intention nitong si Sir. Ika nga, hanapin yung mga nawawalang sabungero. Pero yung pattern, parang nakikita ho natin. Kung sakali mang involved nga talaga itong si Charlie Atong, kailangan niyang managot. Pero kumbaga nakitaan ka ng opening. Di ba? Nakitaan ka ng opening para at least, mawawala sa eksena tong mahama na to. Papasok tayo dyan. Tayo ang papalit doon sa tronong iiwan niya. Di ba? Wala tayong binabanggit na pangalan dito. Yun yung mga posibilidad o ika nga iniisip din ng mga kababayan natin sa social media. At ngayon, kung di pa kayo nakasubscribe sa PH Update, umabot kayo sa bahagi ng video natin na to, consider nyo naman nung mag-subscribe at i-like ang ating video. Maraming salamat to. Charlie, pasok. Nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina-accuse kami, ina-accuse ako at ang mga kasama ko ng kung ano-ano, puro side lang yan. Brad, alam mo anong kalaban mo to? Republic of the Philippines versus, ganun yung datingan Kasi ang binabanggit na pangalan nitong si Boy, itong si alias Totoy itong si General Torre, nagpapasalamat kay Marcos Jr., di ba? Walang perang involved dito, di ba? People of the Philippines versus Atong Ang. Rinig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang. Sige, transparent mo, Brad. Andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tignan nyo na lang. Ito ang isa sa mga patunay na ang pagiging untouchable, ang pagiging ika nga ay may katapusan. Kaya para sa mga nagpipiling-pilingan na siga-sigaan dyan, malay natin sa mga susunod na panahon, kayo naman ang marinig namin dyan sa mga press con na yan, di ba? Sa mga ginagawa nyong kabalbalan ngayong kasalukuyang administrasyon. Malay natin, di ba? Ganun lang naman ho yun. Wag ko tayo masyadong maging hambugero, ika nga. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga disenteng tao. Lahat ng ina-accuse na rito, mga matitino tao. Walang Brad, teka lang ha. Hindi ka disyente, Brad. Sugal lang hanap. Nantoka. Kausapang sugal. Sugal kasi nakakasira ng buhay yan, nakakasira ng pamilya yan. Kailanman, hindi naging disente ang pagsusugal. Anak ng tokwa. Siguro yung, hindi, sugal-sugal. Disenteng tao, tigilan mo nga ako. kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aral Siguro hindi ka kriminal, pero hindi ka disente. Business mo, sabong, sugal. Ng tokwa, oo. niyo rin muna lahat ng binibintang niya. Lahat naman iniimbestigahan ko, naman ng ating kapulisan sa ng DOJ. Kaya lang, ang side namin, hindi nila naririnig. Oh, pakinggan natin, game. Kaya kami na dito na nga ngayon, at least, yun lang, tignan natin kung saan pupunta, sila na makakapagpaliwanag. Siguro, magkakaroon naman ng kaso, magkakaroon ng paanungan sa husgado. Ang husgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano ka, masyado na kaming kawawa, kaya kailangan na ako lumabas kasi ano. Kaya mo daw, hanggang Korte Suprema daw, kaya mong i-penetrate eh. Diba? Doon sa mga comment, doon sa mga di umano, kaya mo daw, mga PNP, kaya mo daw eh. Matindi ka, Brad. Ano naman sinasabi sa amin? Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya, may politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So, yun lang masasabi ko lang. So, tungkol sa sinabi niya kahapon na nag-o-offer ako sa kanya ng 300 million na sinusuhulan ko siya. Gusto kong marinig nyo si Atty. Carol Cruz. Siya ang gumawa ng ano na yun. Siya magpaliwanag kung paano nangyari yan. Yung sinasabi nila na yung letter na yan, decantation niya, tatawag niya kung ano yan. So, yun lang, please lang pakiusap ko lang, lahat ng taong sinasabi niya, ini-involve sa amin dito, tingnan niyo pagkatao namin. Parang sinasabi niya sila, Engineer Celso Salazar. Engineer yan, hindi na Yan yung nasa tabi niya, ito, mga bigating abogado to. makriminal niya, paano naman sasabihin? Parang perdito pa siya din huyang sa tabi niya na yan. Mga abogado ng mga artista yun nakikita ko, tabi ng mga artista yan
i-involve nila ako, gaming lang ako. Saka sinasabi nga, lover boy daw ako. Hanggang doon lang ako, wala na yun. Brad, yan ang sinasabi ko sa'yo. Manuwala ka sa akin. Kung tinigilan mo yung pagiging lover boy mo, malamang sa malamang di ka aabot sa punto na yan. Yan ang problema dyan. Alam ka naman, di ba? Yari ka dyan. So anyway, andito si Atty. Carol Cruz. Importante, marinig nyo kung ano yung sinasabi niya kasi nungaling nga kahapon. May 4 na points na akong gusto i-share. Kasi yung sinasabi nga na yung 300 million na babayaran daw siya to recount kung ano man yung binigay niya, no? Yung na mga statements. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. In fact, parang coincidentally, kaya ako napunta sa dito picture, nagkita kami sa EDSA Shangri-La in June 12. Mga bandang hapon, mga 3 o'clock, nakita ko siya on the other side. Siyempre kinamusta because kilala ko naman itong silang lahat, pati si Jolie Patidongan, eto si Brown, na binabanggit ko, tsaka sa lahat sila because I'm also handling the Pitmaster Foundation. Ako executive director, nakukonsulta ko sila, no? Anak ng toko, ginawan pa talaga ng foundation ng sabong. Pambihira, oo. Ang galing nyo talaga pagdating sa kaperahan. Walang yan So, kayo. yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. Hindi. Sa atin kasi merong ano talaga yung sugal na yan. Pagdating sa sugal talaga, hindi ko talaga tayo, walang kompromiso sa atin, parang drugs ko yan. Yung sugal, i-consider natin yan, parang mga makakaliwa, mga droga, yan. Yan ang kalibel sa atin ng sugal na yan, sa totoo lang. Pare-parehas yung nakakasira ng buhay yung mga yan. Yung mga makakaliwa, yung mga nangre-recruit, yung illegal na droga at yung sugal. Isa lang kategorya sa atin yan. Para sa atin para sa iba, siguro hindi. Yung mga mahilig magsugal. Pag tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss, sabi ko wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Don para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano man yung statements niya sa magtago na, kasama ang pamilya. So number 2, dahil sa, nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang i-relay, sabi niya man, sabihin daw, para makonvince ko siya na magbigay na lang ng 300, kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap, subject to their mutual terms. Number 2, dahil dyan, I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21, nagkita kami sa... Napaisip ako kung etong si Sunshine humawak ng manok, baka kasama. Diba? Etong si Gretchen hawak ng manok May nahawakan pa naman yung pang-cockfight, yung pang talaga pang... Swerte si Sunshine, hindi humawak ng manok. Pero kung humawak siya ng manok, naku, yari. Sa Soler. Tapos after that, we have a short conversation, of course. Kasi kilala ko naman sila. Hi, hello, etc. Kung kumusta to. And then, bumalik siya tumawag na I also consulted, of course, si Mr. Kasi he's my chairman sa Pitmaster Foundation. Ang dami namang natulungan nito, no? Then, Madam, kahit 1 billion pang natulungan yan, meron nawalang mga sabongero. Hindi na... Sabi niya, bahala ka. Ikaw naman yung abogado. Alam mo naman ang gagawin mo. Which I handed to Mr. Brown on June 21. And then there was an amendment of the affidavit. Ni-request din nila na ayusin. Then I also handed the same day at about 9 o'clock. Nakita kami sa Petron, Katipunan, sa yung sa Mila Vista. Yun. Then number 3, during my course of conversation, that's number 3, nagtanong ako, after this 300 million, etc., after signing, ano ang gagawin? Sabi, may plano silang umalis kasama ang pamilya. Iba, mahirap kasi kapapanganak lang ng asawa ni Dondon yung Julie Patidungan.
sabi naman, bumubuka na daw nga yung mata, kaya pwede nang kunan ng passport. Besides, meron naman silang visa sa US, Schengen visa, which he assisted with. He assisted the family. And number 4, I said, why I came to the picture, kasi nga, coincidentally, nagkita kami sa Shangri-La. And matters were relayed to me, discussed to me, and all other things. I designed up all the plans, and I asked permission, and they told me to negotiate with him and relay the same. Yun na. Question. Sir, Manny Philippine Star, sa tingin ko ano yung dahilan ni Julia ni Tonton at ikaw ang tinuturong master? Ano ba nangyari? Away ba kayo or what? Well, ang ano talaga nito, ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Pareho kagabi na lang, kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin sa group namin. Mayroon kami si Group A, Group B. Tapos gano'n. Tinawagan daw siya kagabi, ni Brown na naman. Ang sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Don kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan sinasama na si Gretchen, humihingi ng time na humihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Don. Tapos humihingi ng papapanganak. Ang dami sinasabi. Nung binlak siya, kasama na naman sa kawalangan na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos siya magsalita ng kung ano kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message dun sa mga families ng missing Saboneros na apparently galit na sa inyo kasi kayo yung tinuturong master? Ano ang message nyo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbestiga, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabog lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya, wala na ako. Kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban. Sir, just to clarify, anong papel ni Brown? Sino si Brown? Si Brown, Group B si Brown. Sila talaga pareho sila na Bisaya, hindi ko. Malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. Nako. Pero sir, ba't kailangan mag-offer po sila? Basta kung sakaling dadalhin ulit sa Senado, please lang huwag kayong maglatag ng ebidensya at ang magpipresenta si Senator Risa. Please! Huwag si Senator Risa. Or kapalit lang ng pagrekam niya? Bakit may katotohanan po ba yung sinaakus sa kanila? Isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone call ko rin dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay ito. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Sir, anong pangalan ni Brown? Anong complete name niya? Alan Bantiles. Sir, may Hindi nga ako, tumulong ako kay doon nung eleksyon. Dahil humihingi na ito, pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano eh. Ngayon, nire-record niya, nire-record na nila ako. Usapan namin, pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, nambablockmail. So, kailangan sabayan mo niya kung ano yung sinasabi niya. Bakit ko kayo nabablockmail ang tanong? Kung nambablockmail, bakit kayo nabablockmail? Diba? Kung wala naman talaga, sige, punta ka sa dito, punta ka ganun. Wala akong pakialam. Diba, sige. Kasi nungalingan yan. Diba? Yun lang naman ho yun. Yung kanilang mga extortion activities.
Bakit hindi nyo po ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahing tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isok sa sarili ko, isusok ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, kumikisa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko na diniposit namin sa account nila. Ano klase extortion yun? Sir, anong tinakbo niya nung eleksyon nito? Mayor. Ng Borobo. Ng Surigao Antas. Sir, may idea kayo kung sino nasa likuran nito? Wala, hindi ko masabi kung sino nasa likuran, pero hindi ko masabi ko anong pinagagawa niya. Sir, pero po sa pera, may nakikita ba kayong angulo na dahil po sa politika kayo ginaganito? Wala naman ako sa politika, hindi ako nakikita na sa politika. Hindi ko alam kung sino nasa likod niya. Siguro, sa pag-iimbestigan niya na lang ng mga pulis siguro, makikita nila ko ang punot dulo niya kung ano yan. Hansikin niyo na lang, yung background ni Don na lang. Pero sir, may kalaban po ba kayo mas malaki pa dyan sa larangan ng negosyo niyo po na baka nasa likod? No comment ako niya sa ganyan sa negosyo kasi. Sir, when was the last time you talked to Don? Lagi ko siya nakakausap eh, maski nung huli. Last night. Hindi. Send ng feelers last night. I think last week, ito sinabi niya sa akin. Tumawag si Brown. Pagtawag ni Brown, sinabi niya, boss, gusto ko yung makausap ni Don kasi aalis na Ram. Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi may inaayos na lang yung visa, no? Yung visa yata yung anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, boss, magandang hapon po. Sabi nun, namumupo naman siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga kasama niyo dapat isama ko sila. Sabi ko, ano kasalanan namin? Bakit mo kami sasama? So medyo hindi maganda naging usapan. Sir, I was able to read your affidavit. Meron pong nakalagay doon na si Rogelio Barican is nakipag-meet kay Don. Ang sinasabi po ni Rogelio Barican planning to assassinate you and rob yung mga properties. Okay, ganito yan. Noong nagtatago sila, okay, nakarating na sa akin yan, tuhuli na lang eh. Pagka nakakainom kasi yan, ang dami masyadong kwento, ang dami mga pinaplano. Kaya si Don, paglasing niya, kung ano mga pinagsasabi niyan eh. Tapos, nasa isang meeting, nasa safe house sila nila na tinataguan nila, sabad ng Parañaque daw. Ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino-sino kasama lahat, kasi sila nakakaalam niya. Pinilano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang pagpipino kasi nasa paligid ko, mga tao niya eh. Noong time na yun, nagtitiwala ako sa kanya. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Sir, anong action na pong ginawa niyo after learning that information? Dito huli ko lang nalaman eh. Sir, kanina po mentioned na tinatawagan lahat, including the actress Gretchen Galeno. Were you able to talk to Gretchen after sabihin yung pangalan niyo in line with her name? Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa Group A. Ano kami, yung Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman yung sinasabi nila sila Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ng kumisa-misa niya para sa marketing lang niya, para mga tumaya. Pero sila Celso Salazar, ang negosyo niya, poste. Ano wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalukuhan niya? Sir, last on my part, sir, anong level ng relationship na ni Julie? Were you acquaintance? Umabot na ho ba sa naging magpapari kayo, close, sharing secrets? Hanggang anong level po ba yung relationship? Naging trust. Kasi sobrang magtiwala sa mga tao. Ang trabaho ni Julie sa amin,
siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo yung mga buildings o ano, siya rin nag-aasikaso. Farm, yung maliliit na mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya. Meron pala siya mga third case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang don-don na yan? Ang don-don na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami nag-due diligence. Nakita namin na yung don-don na to ay criminal. He has 3 criminal cases. No? He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. No? May nag-complain ng sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na dinirepresent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan, because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So, our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito pa kami para ilabas ang katotohanan, because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong ito. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. 3 yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagko-construct ng mga buildings. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon nga naisip na gumawa ng illegal na activities. Kanya yumaman yan. Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guard, tsaka napakadaming firearms. Kaya natatakot, yung mga alam ang ginagawa nitong don-don na to, ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan, at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, gano'n ang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court yung darating na doon. Attorney, question from GMA News. Kung possibility na siya gawing state witness, what are your thoughts about this? Kung siya gawing state witness po, sa definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila, na 5 ang akusado, siya 6 ang akusado including him, siya ang pinaka-guilty doon.
Because siya ang directly in charge ng operations. Siya ang may direct participation sa crimes na sinya-charge sa RTC Manila. No? Tsaka sa kahaba-haba ng panahon, bakit ngayon lang ngayon siya nagsabi na involved itong mama na to? Di ko siya pinagtatanggol Napanood natin yung mga hearing sa diyan sa Senado kung nandiyan sa missing sabongero na yan. Amo niya si Atong. Kaya kung makaladkad man pangalan niya, hindi na ho tayo magtataka doon.